Sumalang na sa initial appearance ng International Criminal Court or ICC si dating Pangulong Duterte via online ang pagdalo ng dating Pangulo. At live mula sa International Criminal Court sa Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si Gretchen Ho. Gretchen, bakit ba virtual lang ang pagdalo ng dating Pangulo sa initial appearance sa ICC? Magandang gabi sa inyo, Ed at Nikki, mula dito sa harapan ng ICC headquarters. At ito nga yung kanyang initial appearance before the pre-trial chamber ay tumagal ng hindi pa aabot sa kalahating oras, 26 minutes. Ito kanya ni-record ko 2:34 p.m. ang simula at natapos kami sakto 3 p.m. So 26 minutes in total at sa tanong mo kung bakit hindi physical na dumalo ang dating Pangulo dito sa kanyang initial hearing ay dahil pinagbigyan ng pre-trial chamber ang kahilingan dahil na rin sa health reasons. Binigyan nila ng consideration ang dating Pangulo dahil sa kanyang edad at hinayaan siya na mag-participate na lamang via video conference. Okay, some things that happened inside bago ako magpunta doon sa actual pertinent points of the hearing ay sa loob hindi kami pinayagan mag-video. Pinapunta kami doon sa parang gallery para makita na nangyayari yung proceedings. Ang representative ng dating Pangulo ay si Executive Secretary Salvador Medialdea. Siya lang yung natatanging tao doon. Yung nasa kaliwa naman, nandun ang prosecutor na si Karim Khan, kasama yung team of 6. At pagdating naman kay Vice President Sara Duterte, katabi niya si Senator Robin Padilla, si Attorney Harry Roque, doon sa gallery kasama namin sila at nakinig lamang kami via headphone with English translation doon sa mga sinasabi. Puntahan natin yung hearing. Meron kasing yun nga pinag-uusapan natin na ang goal nito ay hindi pa talakayin kung guilty o innocent ba ang dating Pangulo. Dito ay initial hearing lamang para siguraduhin na alam niya yung crimes na ibinabato sa kanya, yung alleged crimes that he committed. Pangalawa, he was informed of his rights sa ilalim ng Rome Statute. At pangatlo, yung date ng confirmation of charges hearing ay naideklara kanina. So, yan ay mangyayari sa September 24, 2025. Tama ba aking September 23, 2025, pagbigyan nyo na kasi nga ito nga yung notes, yan lang ang pinayagan sa amin kanina. Pero ang pinakamatingkad na nangyari sa loob ay ito ngang arguments ni Executive Secretary Salvador Medialdea. Humingi siya ng pagkakataon na magbigay ng manifestation of concerns over the delivery of the former president here to The Hague. At sinabi nga niya ay meron nga na mga hindi na-address bago dinala dito ang dating Pangulo. Sabi niya that the conditions of surrender to court were questionable, that he was bundled into an aircraft, that this was extrajudicial rendition. And he was carried here in a degrading manner. Sinabi rin niya na kung sa normal na tao ay kidnapping ito. At that he was denied all legal recourse and that this was very, very political. Sinabi rin niya that the ICC private jets do not drop out of thin air. At question din niya kung bakit lumapag sa Dubai ang dating Pangulo, yung jet niya. More than 5 hours daw nakalapag doon when the UAE is not a state party to the ICC, is requesting for an explanation on that. Tapos meron din siya mga bring up na concerns tungkol doon sa kalusugan ng dating Pangulo that is hard of hearing and poor of sight. And binigyan lamang daw siya ng less than an hour to discuss the legal issues with his client. He was also saying that there was no hard copy of the arrest warrant. Na mga bagay na sinagot naman ng judge ng ICC. Sinabi niya, ito nga, pinapaliwanag na nila yung charges that are thrown at him. At sinabi rin nung judge na dininay nila yung dalawang request or motions ng kampo ni Pangulong Duterte. Hindi ganong kalinaw kung ano yung dalawa yun. Pero alam natin yung isa, yung postponement nung hearing today
At yung pangalawa, we surmise that it is the actual setting of another hearing to the next week. So hindi pinagbigyan yung dalawang request na yun, kung yun nga talaga yun, ano? Hindi pinagbigyan dahil sabi naman hindi naman daw matagal ang preparasyon para sa initial hearing na ito dahil kumbaga introductory phase lamang. Okay, alam ko marami pa kayong katanungan, kaya naman ipapasok ko na si Attorney Gilbert Andres na mas may kaalaman tungkol sa batas. Ang una kong tanong sa inyo, Attorney Gilbert Andres, bilang lawyer ng mga biktima ng extrajudicial killings, ano pong masasabi ninyo dito sa extrajudicial rendition na nabanggit ni E.S. Medaldea na nangyari sa pag-aresto sa dating Pangulo at pagdala dito sa The Hague? You can get this. You can. Oo. Meron naman pong legal basis, yung pag-arrest kay Mr. Rodrigo Duterte, At yung legal na basehan po ay nasa Republic Act 9851, or the IHL Act. Kasi sabi doon sa Section 17, in the interest of justice, Philippine authorities may surrender a person who's being investigated or prosecuted before an international tribunal. At mahalaga pong punto to kasi pinasa po ito noong December 2009 kung saan hindi pa po tayo miyembro ng ICC Rome Statute. Kaya ikalawa po, yun pong naging basis, domestic law at yung arrest warrant po na pinalabas po ng ICC Pretrial Chamber 1. Okay. Attorney, if, can you hear us? Can we ask you a question? Rinig na rinig kita, Ed. Okay. Attorney, I'm wondering lang, anong pagkakasabi ng tatlong hurado dito kasi I understand this is supposed to be parang procedural pa lang na phase Wala pa tayo dun sa phase kung saan tatalakayin dapat yung bigat o yung gravity o yung substantive issues doon sa reklamo at sa mga ebidensya. So was this the appropriate venue and moment to raise this question of for example yung the manner of the arrest and the regularity of the arrest as well as the charges themselves? Hindi pa ito yon. Panahon. Kasi in fact, yung presiding judge, sinabi niya po na hindi pa ito yung substantive portion. This is just the initial appearance under Article 60 of the Rome Statute. Kaya anyway, pagbibigyan naman po sila ng panahon dyan. Kasi part talaga to ng due process sa isang criminal justice system such as the ICC. Attorney, di ba nabanggit po ni Attorney Yula, ni Justice Yula na sa confirmation of charges na lang po pwedeng i-bring up ito. Tama po ba? Lahat ng inilabas niya. Yun po yung tamang panahon po sa September 23, 2025. Ano pong mangyayari from tonight or from nung morning dyan, from tonight to the day of September 23rd? Kasi mahaba-haba pa po yun. March pa lang po tayo. That's a clear 6 months from now. At actually, part po yan ng ICC practice. Kasi remember, if you look at Article 61 ng Rome Statute, binibigyan po ng reasonable time period both ang prosecution, pati po yung defense. Kasi kailangan din ilatag ng prosecution na meron ng substantial basis to sustain the charges. At dapat din maganda yung defense. Kung ano bang depensa nila, anong ebidensya nila, at kung magpipresenta ba sila ng mga ebidensya. Kaya ito lang po ay paghahanda for both parties, the prosecution at defense. At ito rin po panahon na maghahanda po yung mga victims para ipakita din po yung kanilang mga kuro-kuro po at kanilang mga views po on this process. Attorney, one more question from me and then if we can go back to Gretchen. Pero yung tanong po doon sa kung nailabas ba o nabanggit ba yung karapatan ng akusado na mag-apply para sa conditional or provisional liberty. I forget the phrase interim release. Interim release. Was that mentioned already and was that concluded already or decided already? Isa po ba yun dun sa mga motion na inihain ni Duterte na hindi binigyang Hindi po I think yung motion nila, based lang sa pagkakasabi initially, I think it's a motion for postponement to next week. Yes, sir. At least that yun yung was dinay. Yeah, that was what was the other one, sir? Pretrial chamber. Pero walang nabanggit po yung si judge kung napag-usapan na o napagdesisyon na itong interim release. Wala pa ho.
Oh, wala pong nasabi po. Kasi it should be a written motion din ang isang application for interim release. Okay. Sir, last question siguro. What do we expect Sige. between now and September 23? That's half a year, so long wait. 6 months. Oo, So expect natin na maghahanda yung prosecution. Expect din natin, and I really now expect this, na mayroon nang sasabing may ipa-file na motion yung defense at nakahanda rin ng mga biktima to actually give an answer sa magiging anumang motion ng defense. Okay. Okay, maraming salamat. Attorney Gilbert Andres ng Center Law. Siya po ay nandyan as a representative of the victims of extrajudicial killings. Attorney, if you could pass it on to Gretchen so we could ask her a few more questions. Salamat. Thank you, sir. Okay. Maraming salamat for Thank joining you, us this sir. afternoon or tonight. Okay, Gretchen, pahabol lang ako ng tanong sa iyo. Kasi we're not sure exactly kung if the audio of the former president is choppy from our end because we're half a world away, or if it's really choppy to begin with from your end there. I'd like to know lang sa inyong pagkakarinig at pagkakaintindi doon sa pagsasalita ni dating Pangulong Duterte, kung siya ba'y nahihirapan magsalita o medyo hindi lang maganda yung linya namin dito. Parang medyo mabagal, Bok, yung kanyang pagsasalita at pinaulit nga niya nung tinanong sa kanya kung kailan yung birthday niya at saan yung birthplace niya. So, siguro yun na rin yung sinasabi ni Executive Secretary Salvatore Medaldea na medyo nahihirapang makarinig ang dating Pangulo. May parang hard of hearing as sinabi, no? So, yung medyo mabagal yung response niya, pero yung doon sa isang parte ay nahirapan siyang marinig. Pero doon lang natin siya narinig magsalita, doon sa confirm ng kanyang identity. Yes. I guess yun yung number one. Kinonfirm niya yung pangalan niya at yung birthday at yung birthplace. Pero bukod doon, si E.S. Medialdea na yung narinig natin. And Gretchen, ano bang susunod na hakbang ng Duterte camp? Were you given the chance to talk to them after this? No, Nikki, hindi natin naabutan sila, no? Pero nakita natin sila lumabas dito sa side at dire-diretso. Sandali, nag-hi sila dito sa mga supporters nila dito sa labas ng ICC. Pero as to their response to what happened, aabangan pa natin yan dahil sinabi naman ng Vice Presidente na magkakaroon ng press conference ngayong araw din. So we expect them to give a response and to lay down what they plan right after the initial proceedings here at the ICC. Okay, Gretch, one last question from me. Did you have the chance to talk to the supporters and or the critics of the former president who were assembled dyan kanina? I don't presume that you had a chance, just in case you did, kasi I know you came from inside. Pero kung nakasagap ka ng kahit papaano. How was their mood? Kasi syempre nanonood mood? din sila, tumutok din sila sa live stream ng ICC, di ba? Okay, ngayon nakita natin yung mga protesters naman dito sa isang banda, no? Nandito yung pro Duterte, nandito naman yung mga protesters anti Duterte or pro human rights as they say. Hindi natin sila nakausap kanina. Nagmamadali na tayo, no? Medyo late sila dumating. 12:30 na dito. Dumating sila, nag-assemble, nagla-live tayo kanina. Tapos naabutan natin sila, talagang may microphone. Sinasabi nila na 30,000 people died under the Duterte administration. And then there were placards of photos of the faces who were victims of that. So, sinasabi nga nila na huwag natin kalimutan na nangyari yon. There were human rights violations at pinapaalala nila the other side of the coin. Kasi kanina nandun tayo, nasa likod natin yung mga taga-suporta, pinag-uusapan namin nila kung gaano sila kabilib doon sa leadership ng dating Pangulo, kung gaano nilang hinahangaan at kung gaano daw kadami yung naging kontribusyon niya sa Pilipinas. On the other hand, dito nung nagtatanong tayo ay huwag daw kalimutan ang mga human rights violations sa mga buhay na nasakripisyo para sa tinatawag na kapayapaan. So, two sides here, pero admittedly, mas maraming dumating para suportahan yung dating presidente. Yung pagdating naman doon sa protesters, siguro sabihin natin mga nasa 30 sila na nag-assemble dito. Hindi natin sigurado kung na-late lang yung iba kasi nakapasok na tayo sa loob. Pero kaya wala ng tao dito kasi nakita nila yung panig ng mga Duterte na umalis na. Okay, maraming salamat. Gretchen Ho live mula sa Den Haag sa The Netherlands.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.